Attention all crew, Code Zebra. Baka may butas yung dili natin, yung hal natin. Sa paghaharap ng mga barko ng Pilipinas at China na tila paghaharap ni David at Goliath, apat na barko ng China Coast Guard kasama ng mga Chinese militia vessel ang nangharap sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Dato Bangkao ng BIFAR ayon sa PCG. Sa isang punto, nagkabanggaan na ang mga barko ng BIFAR at China Coast Guard. Babangga! Babangga! Sapol! Bangga na! Bumangga! Sa mapang ito, makikita kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko na BRP Bagakay sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law. Habang inaasas ng mga Pilipino ang pinsalang tinamo ng dalawang barko, nakasunod pa rin ang China Coast Guard maging ang kanilang Navy. Paikot-ikot din ang isang P-3 Orion reconnaissance plane ng Amerika. Sa may 80 kilometrong layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon. Ipinamahagi ang dala nilang libreng krudo at iba pang supplies. Malaking tulong sa mga mangingisda na ang ilan. Personal din daw na nakaranas ng pangaharas ng China. Bagamat bihira na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin mangisda sa Panatag. Medyo limitado pa rin. Kasi kung nila pinapayagan yung malilit na pangkat papasok sa loob. Sa labas-labas lang po. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangingisdang Pinoy kung saan man sila naroroon. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Bukod sa mga barko ng China na mas agresibo na ang pambobomba ng tubig sa dalawang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal, barko rin umano ng China ang mga namataang research vessel na nagbababa ng mga gamit sa Catanduanes bago naglayag pa Samar ayon sa Philippine Navy. Ilang Chinese Navy ship din ang umaaligid sa balikatan exercises sa Palawan. Ayon sa isang maritime expert, may tila nais iparating ang China. Lahat ito pinapakita na confident sila na kaya nila talagang parang sakalin ng Pilipinas, no? And yet makalusot pa sila, no, na hindi aklas ang mundo, hindi masasabi na sila ay aggressor, hindi masasabi na they're engaging in acts of war. Bagamat kasabay ito ng balikatan, hindi raw masasabing reaksyon lang ito sa joint exercises ng Pilipinas, Amerika at ibang bansa. Lalo't dati nang ginagawa ng China ang pangaharang sa supply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at iba pa. Pinapakita nilang kaya nilang gawin ito kahit na mayroong balikatan. Dahil yung overall naman na intention nila talaga is whether or not there is balikatan, gagawin nila yan para nga ipasukuin ng Pilipinas. Para naman kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, may kaugnayan ito sa interes ng Pilipinas na magsagawa ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. They're putting pressure on us on Ayungin Shoal, now on Scarborough Shoal, just to tell us don't get the gas to read back. But we should get the gas to read back. It's a matter of national survival. Nauna nang sinabi ng China na teritoryo nito ang Panatag Shoal kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at malapit lang sa Zambales. Banta o na sa soberenya ng China ang paglalayag ng Pilipinas doon kaya itinaboy ang barko ng Philippine Coast Guard at BIFAR. Pero sunod-sunod ang pahayag ng suporta sa Pilipinas ng iba't ibang bansa, kabilang ang Japan, Germany, Australia, Canada at European Union. Tinawag ng Amerika na harassment ang pambobomba ng China. Kinundi na rin ito ng United Kingdom.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Mula rito sa West Philippine Sea, Rafi Tima, kami ang inyong Saksi.